Pag masaya ka, masaya rin ako. Pag bad trip ka, bad trip din ako. Pag malungkot ka, syempre, malungkot din ako. Pag nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Alam mo kung bakit? Wala lang. Gusto lang kitang gayahin. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood, saan ka mang sulok sa mundo. Binabati kita ng napakagandang araw. Ihanda ang iyong sarili dahil ito na ang finale sa Sanay Ko Na Lang. Chapter 42, Season 2 na ating pinanggatang Sorpresa. Ang nakaraan, sa wakas, nagising na ang ating bida mula sa 2 buwang pagkakatulog dahil sa tinamo ng aksidenteng naganap. Pinuntahan niya agad si My Loves ni Ethan para sorpresahin. Halos di naman makapaniwala si Ethan nang bumalik na ulit sa buhay niya ang kanyang pinakmamahal. Sa muling pagkakataon, naganap ang dapat maganap. Siyempre, pareho silang sabik sa isa't isa. Di na natin patagalin. Ito na ang huling chapter sa Sanay Ako Na Lang Season 2, The Finale. Kung bago ka pa lang dito sa Don Romantico Extension, maraming salamat dahil ito ang napili mong bidyong panoorin. At kung nagustuhan mo naman ang mga kwento dito, please, paki-subscribe na rin. At pindutin ang notification bell button para naman updated ka sa mga susunod ko pang mga kwento. Maraming salamat. Alex, may boyfriend ka na ba? Bigla kong tanong sa kanya. Nako, wala pa. Wala akong time sa mga ganyan eh. Mas inuuna ko pang kapakanan namin ng kapatid ko. Yung jowa na yan, may stress ka lang dyan. Bakit? Asan ba ang magulang niyo? Wala na sila pareho. Kaya simula noon, naiwan na sa akin yung responsibilidad sa pag-alaga sa kapatid ko. Ramdam ko ang sakit sa bawat hugot ni Alex. Mahirap talagang walang magulang dahil walang gumagabay sa'yo. Sorry, na-open ko pang tungkol dyan. Pero asan pala ang kapatid mo? Ayos lang, Rex. Kasama ko siya ngayon dito. Nandun siya sa kwarto namin. Talaga? Ilang taon na? 7 years na siya. Wow. Sigurado ako na magkakasundo sila ng kapatid ko kapag nagkita sila. May kapatid ka na, bata? 6 years old na siya. Medyo late na kasi nasundan. Para akong nakahanap ng bagong kaibigan dahil sa pag-uusap namin ni Alex. Mukha naman siyang mabait at sigurado na magiging magkaibigan din kami pagtagal. Sinundo na ako ni Nathan para kumain dahil nakahanda na daw ang mga niluto ni Ate Irna. Rex, kumusta na palang mama mo? Tanong agad sa akin ni Tita nang makausap ako. Alam kong hindi pa sila okay ni Mama
dahil sa mga nangyaring hindi maganda. Ayun po, masaya na ulit dahil nagising na ako. Masaya din kami dahil nagising ka na. Dito ka na din maghapunan kung okay lang sa iyo, para makausap mo din ang Tito Greg mo. Si Tito Greg, mabuti na lang at hindi siya masyadong napurahan. Hindi tulad sa akin. Noong araw na naaksidente kami, mas pinili ko talaga na ipangsalang ang sarili ko para maprotektahan lang siya. Alam niyo kung bakit? Dahil ayaw ko siyang mawala. Kahit marami siyang nagawang hindi maganda sa akin at sa pamilya ko. Una kong naisip ay si Nathan. Gusto kong mabuo at magiging maayos ang pamilya niya. At hindi mangyayari yun kung may mangyaring hindi maganda kay Tito Greg. Oo nga, my loves. Antayin mo na lang si Daddy. Huwag kang mag-alala. Ihatid kita ng safe sa bahay niyo. Sabat man ni Nathan. Inaalala ko lang kasi si Mama. Baka mag-alala yun sa akin. Kakagising ko lang mula sa mahabang pakatulog kaya todo bantay sila sa akin. Sige, dito na muna ako. O siya, sige. Sige na, kumain na muna tayo. Mukhang masarap yung luto niya, Ate Erna. My loves, gusto mo subuhan kita? Nakakainis ni Nathan. Parang nangakit yung boses niya. At yung mga tinginan niya. FYI, pinasubo na kaya niya ako kanina. Ano ulit-ulit? Dapat natuto ako sumubo sa sarili ko. O, nag-agree na naman yung mga utak niyo. Pinasubo niya sa akin yung pagkain na nasa kwarto niya. Baka kasi nagugutom ako. Huwag kayong mga ano dyan. Issue na naman kayo mga raiders. Nathan, ako na. Kaya ko naman na. Oo nga naman, Nathan. Hayaan mo na si Rex. Masyado mo namang mahal na mahal eh. Mami, hayaan mo na ako. Sobrang namiss ko lang kasi itong my loves ko. Sabay kindat sa akin ni Nathan. Kung kami lang dalawa, pwede. Kaso kaharap namin si Tita. Medyo nahilang ako. Inibigin. Pagkatapos namin kumain, ay nagkwentuhan muna kami ni Tita. Tapos, bumalik na kami ni Nathan sa kwarto niya para doon magpahinga. Habang hinihintay si Tito Greg, my loves, anong gusto mong gawin? Boring kasi. Tanong sa akin ni Nathan. Ewan ko, wala akong maisip eh. Ano ba yan, my loves? Ngayon na nga lang ulit tayo kasama. Tapos wala ka pang naisip na gawin? Wala nga akong maisip. Tumahimik muna siya saglit. Tapos nag-isip. Alam ko na. Ano? Tanong ko sa kanya. Jack and Poy na lang. Jack and Poy talaga? Para naman tayong bata niyan. Idi, lagyan natin ng twist. Kung sino ang matatalo, may gagawin na consequence na iutos ng nanalo.
Diyos mio, pagdating talaga sa kalukuhan, ang taba ng utak ni Nathan. Naku, kung hindi ko lang talaga siya mahal, ano naman consequences? Kapag nanalo ako, ikikiss mo ako. Kapag natalo ka, ikikiss mo ako. Ano? Parang unfair naman yan ata noon. Kapag nanalo ka, ikikiss kita. Tapos kapag ako naman ang nanalo, ikikiss pa din kita. Oo, my loves. Ang kaibahan lang, kapag ako ang nanalo, ako ang pipili kung saan mo ako ikikiss. Pero kapag ikaw naman ang nanalo, ikaw na bahala kung saan mo gusto. Huwag ka nang umangal. Ako ang nakaisip ng laro, kaya sa akin ang rules. Ang daya talaga ng lalaking to. Nag-isip ng laro na pabor lang sa kanya. Nakakainis? Nag-ready na kaming dalawa. Seryosong laro to, kaya hindi dapat ako matalo. Kahit boyfriend ko siya, hindi ko siya pagbibigyan. Isang bagsak lang ang ginawa namin. At unang bagsak ay nanalo siya. Kasi gunting siya at papel ako. Paano ba yan, my loves? Ikikiss mo ako. Saan mo naman gusto? Sa pisngi na lang muna, my loves. Lumapit agad ako sa kanya at hinalikan ko siya sa pisngi. Tapos bumalik agad ako sa pwesto ko at nag-ready ulit. Pero sa kasamaang palad, talo na naman ako. Naku, my loves, talo ka ulit. Oh, kiss mo naman ako sa noo. Lalaking to, magpapakiss lang, dinaan pa sa ganito. Sana sinabi na lang sa akin. Babawi ako, kala mo dyan ha. Tinarayan ko si Nathan at nagseryoso na. Kailangan kong manalo para hindi ako pagtawanan ng lokong to. Maglalaro pa sana kami ulit, pero biglang may kumatok, kaya napasimangot si Nathan at tumayo para tingnan kung sino yon. Sino yon? Tanong ko sa kanya na makabalik na siya. Sila Dib daw, nasa baba. Talaga? Tara, puntaan natin. Hinila ka agad si Nathan pababa para makita na yung mga kaibigan niya. Pagbaba namin ay nagulat sila na makita ako. Hindi pala nila ako alam na nagising na ako. Gising ka na, Rex? Tanong sa akin ni Dave. Malamang, nakita mo na, di ba? Nakatayo nga sa harap mo. Si Nathan na ang sumagot para sa akin. Kailan ka pa nagising? Nung isang araw pa siya nagising. Talaga? Mabuti naman at okay ka na ulit. Hindi naiyak tong si Boss Nathan. Nagtawa na naman silang apat dahil sa sinabi ni Dave. Luko-luko talaga tong si Dave. Pikunin pa naman si Nathan. Hindi ako umiyak. Ano bang ginagawa niyo dito? Ito namang si Nathan, masyadong hot. Easy lang. Yayayain ka lang sana namin uminom.
Kaya lang, mukhang hindi ka pwede kasi nandito na pala si Rex. Sabat naman ni Steve. Hindi ah. Sige. Okay lang, sama nyo na si Nathan. Talaga? Maraming babae dun. Biro ulit ni Dave. Ayos lang. Talaga, my loves? Oo nga. Nag-uulang ako. Pero sa loob-loob ko, subukan lang ni Nathan na sumama. Lalo na't maraming babae. Naku! Putol yung ano niya sa akin. Char. Sige, my loves. Bihis lang ako. Tapos, sasama na ako sa kanila. Aba, hindi nga nagpipigil itong lalaki na to. Sasama talaga? Ganon. Hinahamon na talaga ako ha. Wait lang, may naisip ako. Matthew, di ba marami kayong mga businesses? Oo, bakit? Pwede ba ako sa'yo magpaturo ng mga idea or ways para mas mapalago yung negosyo namin? Malambing kong pagkakasabi. Oo naman. Sige, kailan mo ba gusto? Kami, my loves, may business din. Gusto mo magpaturo? Sabat bigla ni Nathan. Di ba may lakad ka? Sige na, sumama ka na. Pero iwan nyo si Matthew ha. My loves, nagsisilos ka ba? Biglang tanong sa akin ni Nathan. Ako? Nagsisilos? Bakit naman? Pinapayagan na nga kita. Ayaw mo pa? Biglang lumapit sa akin si Nathan. Tapos hinawakan ako sa baywang at nilapit sa kanya. Sorry, Dave. Pero hindi mo na ako pwede. Hindi mo na ako pwede na gumimik ngayon. Baka mapagalitan ako ni boss. Ganun ba? Naku, tol. Under ka na pala ngayon. Hindi under tawag dito. This is what we call love. Alam mo kasi, kung mahal mo talagang isang tao, hindi ka gagawa ng ikakasama ng loob niya. Aba, humuhugot ka pa. Malalaman mo din yan kapag nakahanap ka na ng true love mo. Sa kanilang 5, si Nathan pa lang ang may jowa. Dahil sadyang maluko talaga si Dave at Steve. Samantalang si Anthony at Matthew ay masyadong seryoso sa buhay. Pero naniniwala pa din ako na may taong nakalaan sa kanila. Yung taong magpapabago at magpapakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Imbis na magkaroon pa kami ng bonding moment na Rex, ay hindi na namin nagawa. Kasi nandito yung 4 na tukmol at nanggugulo na naman sa buhay ko. Akala ko ba may lakad kayong 4? Ba't nandito ba kayo? Nagbago ng isip namin, Nathan. Pero dito na lang muna kami. Ayaw mo na ba kaming makasama? Nakabwisit tong si Steve. Nagpabata pa. At halata namang matanda na siya.
Oo, kaya umalis na kayo. Mamaya na lang, Nathan. Tuturuan ko muna si Rex. Naglakad si Matthew at tumabi kay Rex. Aba, gusto atang magilitan itong si Matthew. Rex, ano? Sisimulan na ba natin? Simulan ng alin? Yung sinabi mo. Ayun ba? Sige. Ano gagawin nila? Ano sinabi ni Rex kay ni Matthew? Pumagit na agad ako sa kanila at hinawakan sa kamay si Rex. Kainis kasi itong si Matthew. Nagpapakyut pa kay Rex. Problema, Nathan? Tagang tanong sa akin ni Rex. Saan kayo pupunta ni Matthew? Anong gagawin niyo? Seryoso akong nagtanong kay Rex. Pero hindi ko alam kung bakit siya napatawa. Magpaturo lang ako about sa mga business. Sinabi ko na yun kanina, di ba? Ano? Nag-ulyalin lang? Ako na lang ang magturo sa iyo. Wag na, Mateo. Baka ano pa ang ituturo niya sa iyo. Naku, parang nagsisilos ni Nathan kay Matthew. Pangasar sa akin ni Dave. Ako? Magsisilos? No way! Mas gwapo kaya ako sa kanya at mas mahal ako ni My Loves kaysa sa kanya. Umalis na nga kayo. Nathan, mga bisita yan. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga eh. May pagkain ba kayo dyan? Wala. Kaya umalis na kayo. Oo, meron. Tara, paganda ko kayo. Sumunod silang apat kay Rex. At syempre, sumunod na din ako. Baka mamaya, landiin nila si My Loves ko. Iwan ko ba kung bakit ako nagkaroon ng mga kaibigan na tulad nila? Ang sarap lang pagmasdan si Nathan. Naaasar. Masyado kasing siluso. Sorry siya, nagjowa siya ng maganda. Huwag na kayo umangal, support na lang. Pagkatapos na kumain ng apat ay nagkwentuhan pa sila. Tawanan, lukuhan, at asaran. Grabe yung samahan nila. Pinagtibay na ng panahon. Sana makita ko ulit sila Mark, Sheena, Irish, Kinji, Dan at Jasmine. Para kumpleto kami siyempre. Hindi mawala si Miles na nandyan palagi sa tabi ko. Pinanood ko lang silang lahat hanggang sa inabot na kami ng dilim at dumating na din si Tito Greg. Rex, nagulat nang sabi nang makita ako. Pero ngumiti lang ako. Good evening po, Tito. Kailan ka pa nagising? Sige, mag-usap muna kayong magtito. Alis na muna kami. Niyayaan na ni Tita si Nathan para makapag-usap kaming dalawa ni Tito. Halos maluha si Tito na makita niya ako. Rex,
Sorry for everything that I've done to you before. Ayan agad ang sabi niya sa akin nang malapitan niya ako. Tito Greg, wala po yun. Kalimutan lang po natin ang masamang nangyari sa nakaraan at harapin na lang po natin ang ngayon at ang mga darating pang bukas. Bakit ba napakabuti mo pa din? Kasi kung ako nasa kalagayan mo, hindi ko mapatawad ang taong ilang beses na akong nasaktan at muntik na akong patayin. Alam niyo tito, ang galit po talaga ako sa inyo. Sa inyo dati. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit kayo sa akin. Pero mas nangibabaw kasi sa puso ko ang maayos ang pamilya natin. Kaya mas pinili kong magpatawad at kalimutan ang nakaraan. I hope someday makakabawi ako sa iyo. Sapat na po sa akin na okay na tayo. Hindi naman talaga madali ang magpatawad. Pero kung mahal mo talaga ang mga tao na nasa paligid mo, mas nangingibabaw sa iyo ang kagustuhang magkaayos ang lahat. Naintindihan ko din naman kasi si Tito. Nagpapakatatag lang naman siya kay Nathan. At nagpakatatag sa kanyang pamilya. Lumapit sa akin si Tito at niyakap ako ng mahigpit. Kaya mas ramdam ko ang sinseridad sa lahat ng mga sinabi niya. Rex, kung ano man ang balak nyo ni Nathan, nandito lang ako para suportahan kayo. Sa tinagal-tagal ng panahon, ayan lang po ang gusto kong marinig sa inyo. Ang suportahan kami ni Nathan sa pagmamahala namin. Sorry kung ngayon ko lang nasabi sa iyo. Masyado lang siguro ako natatakot sa pagkasira ng reputasyon ng pangalan ko. Hayaan na po natin yun, Tito. Tara na po. Balik na tayo sa kanila. Ayoko nang papain pang issue. Isyung hindi naman talaga pinahaba. Umpisa pa lang. Yung okay na kami ni Tito at ganon din sila ni Nathan. Ang tanging kulang na lang ay magkaayos sila ni Mama at siyempre ang makita ko ulit ang dalawa pang espesyal na tao sa buhay ko. Si Mark na best friend ko at si Dan na crush ko. Good morning, my loves. Gwapong mukha agad ni Nathan ang bumungad sa akin. Good morning din. Pagtingin ko sa phone ko, ay pasado 8:00 na ng umaga. Napabangon agad ako dahil sigurado ako na dadakdakan na naman ako ni Mama pag nakataon. My loves, bakit? Nagmudali ka? Tanong sa akin ni Nathan. Ano ka ba? Gusto mo bang marmalite ako ni Mama? Maghapon kaya ako dito sa inyo. Ganun ba? Sorry. Namiss ko lang talaga kasi kita. Antayin mo na ako. Ihatid na kita sa inyo. Ayos lang yon. Sorry din po
medyo limited lang ang time natin para sa isa't isa. My loves, bakit kaya hindi na lang tayo magsama? Para hindi na ganito lagi na lang tayo maghiwalay. Hindi naman sa ayaw ko, pero kasi masyadong mahirap yung sinasabi niya. Nathan, seryoso ka ba? Baka hindi mo alam ang buhay pamilya. Lalo na, wala kang trabaho. Baka mamatay tayo sa gutom. Seryoso ako, Rex. Wala ka bang tiwala sa akin? Magtatrabaho ako para sa atin. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot sa kanya. Sige na. Pero bago yan, ihatid mo muna ako sa amin. Dahil kapag na-best mood si Mader, pariyo tayong lagot. Napangiti na lang si Nathan sa sinabi ko at nagbihis na din. Alam nyo, kung makita nyo lang ang kwarto ni Nathan, maiinis kayo kasi sobrang kalat, parang hindi marunong maglinis. Kung saan saan lang nakakalat yung mga pinaguhubad niya. Bago ako umalis ay nagpaalam muna ako kila Ate Erna, Alex, pati doon sa kapatid niya, at syempre kila tita at tito. Ayaw pa nga sana nila ako paalisin, pero sinabi ko hinahanap na ako nila mama. My loves, kailan ka ulit pupunta sa bahay? O gusto mo ako na lang pumunta sa inyo? Dito naman, parang hindi tayo magkita ng matagal yan. Sige na kasi my loves, magsama na lang tayo. Pag-iisipan ko muna. Pwede? May point naman yung sinabi ni Nathan. Kasi nga hindi na din kami mga bata. Pwede na rin kami lumugar sa tahimik. Pero siyempre kailangan ko pa din malaman kung ano ang sabihin nila mama at papa. Habang pasakay kami ni Nathan sa sasakyan niya, ay may bumisita na kotse malapit sa amin. Kaya napatigil kami at inantay na lumabas kung sino ang tao na nasa loob. Nagulat ako nang biglang lumabas si Ana at kasama niya si Jasmine. Ana? Oh, hi Rex. Long time no see. Okay ka na ba? Nabalitaan ko kasi yung aksidente na nangyari. Nakipagbiso-biso sa akin si Ana, pero medyo awkward pa din kasi alam nyo na yung nangyari ng kasal. Oo, okay na ako. Good to hear that. By the way, this is my designer, si Jasmine. Alam ko kakilala na din siya. Lumapit sa akin si Jasmine at nagipagbiso-biso din. Hindi ko pwede makalimutan si Jasmine. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na kami magkasama ni Nathan. Dahil kasal na siya. Ano? Pwede ka bang magkausap saglit? Sure. Ano ba yung pag-usapan natin? Lumayo muna si Nathan at si Jasmine para makapag-usap kaming dalawa. Ana, gusto ko lang mag-sorry sa mga nagawa ko sa iyo. Lalo na doon sa nagawa ko nung araw ng kasal mo. Sobrang nahiya talaga ako kay Ana. Ano mang gawin at sasabihin niya sa akin, tatanggapin ko yun. Alam mo ba, nung araw na yon, gusto kitang patayin. Kasi sinira mo ng pinakamagandang araw na sana ng buhay ko. Inagaw mo sa akin si Nathan. Pinaya mo ako sa harap ng maraming tao. Maniwala ka sa akin, Ana.
hindi ko naman gusto na saktan ka. Pero mas hindi ko naman makakaya na mawala sa akin si Nathan. I know, pero masakit pa din eh. Sorry Ana, alam kong hindi mabawasan o mapapalitan ng isang sorry. Kulang pa rin ginawa ko sa'yo. Tapos ngayon, Rex, huwag na natin balikan pa. Nagpunta na ako dito para kamustahin ka. Kung ako man ang nasa kalagayan ni Ana, magagalit talaga ako. Kung sa akin man nangyari yon. Okay na ako, Ana. Wala naman akong nararamdaman na hindi maganda. Paano pala nalaman na nandito ako kila Nathan? I have my resources. So paano? Una rin ako. Baka hinihintay na ako nila daddy. Alis ka na agad? Hindi ka ba kakain o magkipagkwentuhan pa? Hindi na. See you next time na lang. Habang naglalakad si Ana, ay tinawag ko siya. Ana, pwede bang maging magkaibigan tayo? Huminto siya at lumingon sabay ngiti. Alam kong kahit hindi niya sabihin ay gusto niya din akong maging kaibigan. Kaya inihintay ko ang mga araw na pwede siya. Ano my loves? Ihatid na kita? Tara na. Sobrang saya ko kasi wala nang taong may problema sa akin. Sa ngayon, maayos na ang lahat. Kaya pwede na kami magsimula sa panibagong yugto ng aming mga buhay. Pagdating ko sa bahay ay si Mama agad ang sumalubong sa akin. Akala ko hindi ka na uuwi eh. Sorry na Ma, hindi kasi ako pinauwi ni Nathan. Naku, yung boyfriend mo talaga. Magpakasal na lang kaya kayo para hindi na kayo nahihirapan. Kung alam mo lang Ma, balak na rin namin yan, Nathan. Si Mama talaga, bata pa kaya ako. Talaga ba? Kaya pala sabi ng Papa, may nangyari na daw sa inyo ni Nathan. Namula agad ako sa sinabi ni Mama. Kainis, wala talagang preno yung bunganga niya. Ma, baka may makarinig. Bakit? Ano bang sinabi ko? Bahala ka dyan, Ma. Asan na si Kylene at si Papa? Yung Papa mo, may binili lang. Tapos yung kapatid mo, tulog pa. Sige Ma, bihis lang ako. Sandali lang Rex, may tatanong lang ako sa'yo. Ano yun Ma? Magkaayos na ba kayo ng Tito Greg at Tita Ima mo? Opo Ma, nagsuri naman din po sila sa akin. At syempre, pinatawad ko din sila. Sana kasing lakas at tapang mo din ako. Sana ganun ka lang din pagpatawad ang mga taong malalapit sa pamilya ko. Ma, hindi rin naman talaga madali ang magpatawad. Pero kung iisipin mo ang magandang kalalabasan nito, magagawa mo din. At saka, ikaw ang nagturo sa akin na huwag magtanim ng galit sa kapwa, di ba? Kaya nga ako ang nagturo pero bakit ang hirap para sa akin na magpatawad? Bakit parang gusto ko silang sumbatan sa mga ginawa nila sa akin? Ayokong husgahan si Mama dahil iba-iba talaga ang kapasidad ng mga tao
Pagdating sa pagpapatawad, pwedeng ako madali magpatawad at pwede din naman na yung iba ay kailangan pa ng time to heal. Lumapit ako kay mama at niyakap ko siya. Sige po ma, ilabas nyo lang yung kinikimkim nyo para mabawasan ang bigat na naramdaman nyo. Darating din ang oras na magpapatawa din kayo. Tama nga itong drama na to. Pumapangit lang ako lalo. Biglang tumawa si mama kahit may luha pa sa mata. Kapag si mama ang kausap mo, hindi mo pwedeng hindi ka manuluka. Biruin mo ba na seryoso ang usapan nyo tapos haluan na ng kalukuhan? Ma, wala namang nagbago. Loko tong bata na to. Sige na, magbihis ka na. At maligo ka na din dahil amoy nitan ka na. Ma, anong amoy nitan? Basta, sige na, maligo ka na. Magsasalita pa sana ako pero tinulak-tulak na ako ni mama. Ano kayang amoy nitan? Ang ibig niyang sabihin. Inamoy ko ang damit ko at amoy pabango naman. Ano kaya yung sinasabi niya na sinasabi ni mama na amoy nitan? Ay nako, bahala na nga si mama. Ana, buti naka-move on ka na, no? Tanong sa akin ni Jasmine habang nasa biyahe kami. Actually, hindi pa talaga ako totally na naka-move on. Pero nag-move on na. Siyempre, hindi din naman madali sa akin yung nangyari na sa mismong kasal ko pa. Iiwan ako ng taong pinakamamahal ko. Pero siyempre, I need to accept the fact that Nathan and I are not meant to be. Jasmine, gaano mo nakatagal kakilala si Rex at Nathan? Matagal din since college. Si Nathan ang una kong nakilala. Nasabi ko na din naman sa inyo na naging ex ko siya at nagkahiwalay kami. At doon na dumating si Rex. Actually, silang dalawa ay magpinsan. Kaya nga, nagulantang ang buong university na makarelasyon sila. Ay syempre, yung part na pumatol si Nathan sa isang katulad ni Rex na isang bakla. Pero alam mo ba, kahit anong pagsubok ang dumating sa kanila ay hindi pa rin sila nasira ng mga ito. Kasi totoo nga ang kasabihan na kapag mabuti kang tao, mabuti din ang babalik sa iyo. Sa mga nakwento sa akin, Jasmine, napapaisip na lang ako na they deserve each other. Kasi kung ikukumpara ako kay Rex, anong binatbat ko sa mga nagawa niya para manatili lang si Nathan? Ang dami na pala nilang pinagdaanan na hirap kumpara sa mga pinagdaanan ko. Tama ka na, pinagtibay ang relasyon nila ng mga pinagdaanan nila. Darating yung time na maka-move on din ako sa sakit na naranasan ko. Pero sa ngayon, kailangan ko munang lumayo to be a better woman that I need to be. Hayaan ko na lang muna ang tadhana
na magdesisyon kung ano dapat na mangyari sa mga buhay namin. Ano na ang balak mo ngayon? Sa ngayon, ang plano ko is bumalik na muna sa Canada. Na-miss ko na din kasi ang mga lula at lolo ko. Mabuti yan para hindi ka na nai-stress dito. Jasmine, thank you for everything that you've done to my life. Hindi ko malimutan yun kahit magkalayo tayo. Si Jasmine ay hindi lang basta designer ko. She is also my friend. Madalas siya ang nasasabihan ko kapag may problema. At tatakbuhan ko kapag kailangan ko ng kausap. Kaya may malaking part na din siya sa buhay ko. Ano ka ba, siyempre, kaibigan mo ako. At ang magkaibigan, nagdadamayan. Sa panahon ngayon, madaling makahanap ng kaibigan. Pero, mahirap ng totoong kaibigan. Kasi, may mga kaibigan na nandyan lang kapag nakakaangat ka. At nawawala din kapag nakikita nila na bumabagsak. Pero ang totoong mga kaibigan, makikilala mo sila sa oras ng kagipitan. Hi Rex, kumusta ka na? Ito, maganda pa din, sagot ko sa kanya. Naku, mukhang hindi ka pa okay. Pa-check up ka kaya? Ay, grabe siya sa akin. Kilala niyo ba kung sinong kausap ko? Malamang hindi kasi hindi ko pa sinasabi. Kausap ko nga pala ngayon si Dan. Oo, si Dan. Pero walang mali siya. Dahil magkaibigan lang kami. Joke lang. Ito naman masyadong seryoso. Kailan ang balik mo? Bakit? Namimiss mo na ba ako, babe? Hoy, tigilan mo nga ang pagtawag sa akin yan. Mamaya marinig ka ni mama at sabihin niya pa kay Nathan. Hindi maganda. Para pag nag-awal kayo ni Nathan, sakit ka na mapupunta. Ay, ang bad mo. Biro lang, babe. Ay, Rex pala. Masaya na ako para sa inyong dalawa ni Nathan. Pero, sakta na payasin ka lang talaga mo. Uuwi talaga ako para makatipin sa sabin. Ginagisip kuya. Namimiss ko na din po si Dan. Sana makauwi na ulit siya para makapagbanding kaming lahat na magkakaibigan. At syempre, ang hiling ko para kay Dan ay mahanap na niya ang taong deserve ng pagmamahal niya. Kasi hindi talaga ako yun. Good morning, Rex. Iba at ang energy mo, ma? Bakit, anong meron? Siyempre, ngayon ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Ngayon ay aking Bakit? Ano bang meron? Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni mama. Dahil alam kong sasabihin niya na birthday niya. Pero, kailangan kong magpanggap na wala akong alam dahil may surprise pa kami sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Ay, oo nga, ma. May sales pa pala sa isang mall. Malapit lang sa atin, di ba? Naku, buti na lang pinaalala mo. Biglang lumungkot ang mukha ni mama.
Sorry ma, happy birthday. Pero mamaya na kita babatiin. Titiisin ko muna para masurprise ka ng bonggang-bongga mamaya. Yung papa at kapatid mo, asan sila? Naku ma, maaga umalis. Baka gabihin na daw sila. Ha? Saan daw sila pupunta? Iwan, wala namang sinabi sa akin. Paano ma, ligo na ako dahil sigurado ako madaming tao sa mall. Gusto mo samahan kita? Hindi na ma, kasama ko naman si Miles. Naglakad na ako pupunta sa kwarto ko. Sobrang nagigilty ako sa ginawa ko kay mama. Actually, si Nathan ang nagplano nito. Tinanong ko kasi sa kanya kung anong magandang pakulo sa birthday ni mama. At ganito ang sinabi niya. Kahit sobrang guilty ako, ay umalis ako sa bahay at iniwan ko si mama mag-isa. Nagpasama ako kay Miles para bumili ng mariregalo ko sa napakaganda kong nanay. B, kanina pa tayo paikot-ikot dito, wala ka pa bang nahanap? Angal sa akin ni Miles. Taon-taon kasi na birthday ni mama ay lagi akong may regalo. Kaya ngayon ay nahirapan ako kung ano ang iririgalo ko sa kanya. Wait lang, ito naghahanap na nga. Naglalakad-lakad pa kami hanggang sa mapadpad kami sa isang beauty product store. Pero hindi kami pumasok doon. Tumingin lang sa labas. Kaya napakamot na naman si Miles sa sobrang luka sa akin. Naisip ko kasi na yung dapat na iririgalo ko kay mama ay yung tumatagal at magamit niya talaga. Kaya ang ending, damit ang naisip ko na irigalo sa kanya. Habang naglalakad kami ni Miles ay may napansin akong lalaki na kanina pa nakabuntot sa amin, kaya kinabahan agad ako. Miles, nakita mo ba yung lalaki? Nakaitim sa likuran natin. Asan? Ayun o. Tinuro ko sa kanya yung lalaking nakaitim na kanina ko pa napapansin na nakabuntot sa amin. Ano ka ba, Bax? Baka hindi naman. Bakit naman na tayo sundan? Hindi naman tayo mga anak mayaman. Hindi ko alam. Pero iba yung pakiramdam ko. Tara na, uwi na tayo. Wait lang naman, Bax. Paano yung regalo mo sa mama mo? Open siguro yung mga nabili natin. At saka mas maganda kung regalo kay mama. Kaya tara na. Hinila ko na si Miles at wala na siyang nagawa. Sino kaya yung lalaki na kanina pa sumusunod sa amin? Imposibleng tauhan niya si Tito dahil okay na kami at nangako siya sa akin na suportahan niya kami ni Nathan. Sino kaya niya siya? Nang masiguro kung hindi na niya kami nasundan, ay binitiwan ko na si Miles. Pax, wala tayo sa teleserye. Relax ka lang, okay? Hindi ako nagbibiro. May sumusunod nga talaga sa atin kanina. At sino naman ang sumusunod sa atin? At bakit naman na tayo susundan? Basta Miles, iba yung pakiramdam ko eh. Kung sino man siya, alam kong hindi siya mabuting tao. At kapahamakan lang maidudulot na sa amin.
Rex Vasquez? Muntik na akong atakihin sa sobrang gulat sa nagsalita. Pagtingin ko sa mukha niya ay sa yung lalaki na kanina pa sunod na sunod sa amin. Kunin niyo na po ang lahat sa amin. Basta, huwag niyo lang kami papatayin. Nagmapamakawa agad ako sa lalaking nasa harapan namin. Lord, ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Kuya, please gawin niyo na ang lahat sa amin. Basta buhayin niyo lang kami. Medyo uwi si Miles sa part na yun ha. Gawin talaga lahat. Mamaya marip siya nang wala sa oras. Ay. Okay, seryoso na ulit. So ayun na nga. Todo pag mamakawa kami sa lalaki na sa harap namin. Rex Vasquez, matagal na kitang hinahanap. Medyo napatigil ako sa sinabi niya at napatingin ng diretso sa kanya. Bakit naman niya ako hinahanap? Ako? Hinahanap mo? Oo, matagal ka nang pinapahanap sa akin nila Mr. and Mrs. Montes, and finally I found you. Medyo blanco pa din ako sa mga pinagsasabi niya. Sino naman yung mga Mr. and Mrs. Montes na yun? At bakit nila ako pinapahanap? Wait lang ha, baka nagkamali ka lang. Wala akong kakilalang ganyang apelido, kaya sa tingin ko mali ka ng taong nahanap mo. Siguro bulol tong lalaki na to. Ako pa lukuhin sa tagal ko nang nabubuhay sa mundong ito. Wala naman akong kilalang ganyan. I am Miguel Lorenzo, isang private investigator ng mga Montes. Nagtanggal siya ng salamin niya, kaya kitang-kita na namin ang mukha niya. Si Miles naman ay biglang napakapit sa akin at bumulong. Ang gwapo ni Kuya. Hindi ko pinansin si Miles dahil kahit gwapo siya, mas gwapo pa din si Nathan. Sorry ha, wala talaga akong kakilalang Montes. Kaya pwede kung tapos ka na, uwi na kami. Sandali lang Rex. Importanteng malaman mo ang tungkol sa pagkatao mo. Bakit? Anong alam mo sa pagkatao ko? Kung nambubudol ka, pwedeng huwag ako. Iba na lang. Huwag mo sirain ang magandang araw ko dahil lang sa mga pinagsasabi mo kung ano-ano. Hindi ako budol. Kaya please, pakinggan mo muna ako. Sorry, wala akong time. Nilayasan ko na siya kasi makarinig pa ako ng kung ano-ano. Unang-una, hindi kami close para makinig ako sa kanya. Pangalawa, hindi ko siya kilala kaya hindi dapat ako maniwala sa mga sinasabi niya. Bakit? Ano bang mayroon sa pagkatao ko? Anak ba ako ng isang mayaman? At tinahanap ako ng mga magulang ko? Imposible ang mga sinasabi niya. Sobrang imposible. Habang naglalakad ako, ay napansin ko na lang nawala si Miles sa tabi ko. Sana naman kaya nagsusuot yung babae na yun? Ay naku, ititext ko na nga lang siya. Baka malit pa ako sa surprise party ni Mama. Pagdating ko sa bahay nila Nathan ay nakahanda ng lahat. Si
simula sa sit-up, pati sa mga pagkain, at maging mga bisita. Halos kumpleto na. Si mama na lang ang kulang. My loves, bakit yan ka lang? Asan si Miles? Di ba makasama kayo? Tanong agad sa akin ni Nathan nang makalapit ako. Bigla kasi kami nagkahiwalay. Pero ititis ko na din naman siya. Sumunod na lang daw dito. Okay, sige. Si mama natawagan mo na ba? Na pumunta dito? Ay oo nga pala. Sige, tatawagan ko muna. Tinawagan ko si mama agad at sinabi para pupuntahin siya dito. Another kasinungalingan na naman ang sasabihin ko sa kanya. Nakakalungkot naman, ako lang mag-isa dito sa bahay. Yung asawa at mga anak ko, wala din dito. Hindi ba nila naalala na birthday ko ngayon? Taon-taon naman namin ito sineselebrate ah. Bakit ngayon nakalimutan na nila? Habang nagmumukmuk ako dito sa isang tabi, ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Rex. Oh, ba't ka nagpatawag? Tamad kong tanong sa kanya. Ma, si Papa. Kinabahan agad ako sa tono ng pananalita ni Rex. Bakit? Anong nangyari sa papa mo? Basta ma, pumunta ka na dito. Iti-text ko sa iyo yung address. Bilisan mo lang ma. Bago mahuli ang lahat. Patapos noon ay nag-in-call na agad. Lalo akong kinabahan sa sinabi niyang bago mahuli ang lahat. Ano ba kasi nangyari? Dali-dali akong umalis ng bahay para pumunta sa lugar na sinasabi ni Rex. Naghanap agad ako ng masasakyan. Hanggang sa napadpad ako sa isang malaking bahay. Ito ba talaga yun? Nagbayad ako sa sinakyan ko at pumunta na ako sa tapat ng malaking bahay at tag-doorbell na. May lumabas na isang katulong at pinagbuksan ako ng gate. Kayo po ba yung nanay ni Rex? Oo, ako nga. Bakit? Tara na po sa loob. Kanina pa po nila kayo hinihintay. Ako? Kanina pa hinihintay? Naku, baka may masama na nangyari sa asawa ko. Dali-dali akong sumunod sa katulong at nagmamadali pumasok. At pagbukas ko ng pinto, ay nagulat ako sa nadatnan ko. Happy birthday! Sabay-sabay nilang sigaw pagkadating na dating ko. Kumpleto silang lahat. Si Rex, si Kailin, yung asawa ko, pati si Ate Ima, at si Greg, kasama din si Nathan. Hindi ko mapigilang hindi maiyak dahil sa mga nakikita ko. Akala ko nakalimutan na nila yung birthday ko. Sayang at hindi ako napagbihis ng maganda. Unang lumapit sa akin si Kailin at si Vincent. Happy birthday mama! Bati sa akin ni Kailin sabay abot na regalo na maliit at kasing cute niya. Thank you baby girl.
Happy birthday sa napakatahimik at napakaganda kong asawa. Kinis niya ako, feeling teenager lang. At nag-abot din ng regalo. Kaya pala, wala kanina sa bahay. Nandito ka lang pala. Pagalitan mo ang anak mo, siyang may pagkanaan nitong lahat. Sabi na nga ba, si Rex ang may pagkanaan nitong lahat. Kaya pala, niligaw niya yung usapan namin kanina. Happy birthday, Mama! Bati nilang dalawa sa akin. At syempre, may parigalo din. Para akong bumalik sa pagkadalaga na mayroong 18 gifts. Sino nag-isip nito? Si Nathan, Ma. Tapos ako na nag-ayos ng lahat. Kasi sabi po ni Rex, gusto ka daw niya na i-surprise. Kaya sabi ko, ganito ang gawin niya. Di ba ba? Effective? Naiyak ka na nga eh. Ako? Umiyak? Hindi ah. Si Mama ayaw pa aminin. Pero salamat talaga sa inyong dalawa sa effort niyo. Sobra akong na-surprise. Kala ko talaga wala nang nakaalala sa birthday ko. Pwede ba yun, Ma? Araw to ng pinakamaganda at the best na mama in the world. In the whole universe. And I thank you. Universe talaga. Salamat din sa regalo niyo. Dapat sa next birthday ko, apo na ang regalo niyo sa akin. Huwag kayo mag-alala, Ma. Araw-arawin ko tong my loves ko hanggang sa makabuo kami. Muntik na ako matawa sa sinabi ni Nathan. Loko talaga tong bata na to. Si Rex naman ay napayuko na lang sa sobrang hiya. Gusto mo araw-araw ng suntok? Biro lang, my loves. Ang ibig kong sabihin ay araw-arawin ko ang pagmamahal ko sa iyo. Bakit? Ano bang nasa isip mo? Ay nako, my loves. Ang dumi ng utak mo. Ma, huwag niyo lang pansinisinitan. Hindi kasi yan nakainom ng gamot. Meron pa pala gustong kumausap sa iyo. Umalis muna si Rex at lumapit sa akin si Greg. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong dapat na magiging reaction ko ngayon. Happy birthday, Maribek. Inabot na sa akin yung regalo niya. Tinignan ko muna yun at tinitigan ko siya. Sa huli ay tinanggap ko din naman. Thank you, Greg. Maribek, gusto kong kunin yung time na to para magsuri sa iyo. Magsuri sa lahat na nagawa ko sa pamilya mo. I know I am not a good person, pero hindi ako kasing sama katulad ng iniisip mo. Sana mapatawad mo ako sa lahat-lahat ng nagawa kong hindi maganda. Sobrang dali lang naman talaga ang magpatawad. Pero ang mas mahirap ay yung magtiwala. Maniwala na totoo ba ang sinasabi niya. Matagal na kitang pinatawad, Greg. Siguro, kailangan ko din ng talaga ng magpatawad para makapag-move on na din tayo sa mga kanya-kanya nating buhay.
Mahirap kasi yung araw-araw may daladala kang galit. At syempre, sinabi sa akin ni Rex na dapat na ako magpatawad. Salamat, hindi ko sayangin yung second chance na binigay mo sa akin. Wala na akong gawin laban sa pamilya mo o ano man na laban kay Rex at Nathan. Napayakap na nga sa akin si Greg at ganon din ako sa kanya. Sobrang gaan talaga sa pakiramdam kapag nakapagpatawad ka na. Maribek? Napabitaw ako kay Greg para matingnan ang isang pamilyar na boses. Ate? Hindi ko na naman napigilan ang luha ko at napayakap kay Ate Emma. Happy birthday sa napakaganda kong kapatid. Bati na sa akin. Salamat ate. Sorry kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ka. Sorry kung hindi ako nagpakaate sa iyo. Sorry kung hinayaan ko na masaktan ang pamilya mo. Sorry sa lahat-lahat. Wala naman may gusto ng lahat ng nangyari. Sorry din kung naging bato ang puso ko para magpatawad kita agad. Kami na lang ng ate ko ang natitira sa pamilya. Kaya dahil wala na kaming magulang, kaya hindi ko babaliwalain ang matagal namin pagsasama nang dahil lang sa isang kasalanan. Promise, babawi ako sa iyo. This time, itatama ko na mga pagkakamali ko. At syempre, bilang ate mo, puprotektahan ko din ang pamilya mo. Lalo akong napaiyak sa mga sinabi niya. Naramdaman ko ulit na may ate ako na handa magprotekta at magtanggol sa akin. Ate, namiss kita ng sobra. Ako din. Paano? Bati na tayo ha? Wala nang awayan. Oo naman. Huwag na nga tayong umiyak. Nakakapangit lalo. Biro ko sa kanya. Ngayon, okay na kami ni ate. Okay na din ang lahat. Wala namang gugulo. At hindi ko naisipin na may mananakit sa pamilya ko. Ito lang naman ang pangarap ko. Simula pa lang ang magkaroon ng masaya at tahimik na buhay. Pinagsaluhan naming lahat yung pagkain na inihanda nila para sa akin. Ngayon lang ako na-surprise ng ganito sa birthday ko. At syempre, nagpasalamat din ako kay Rex dahil sa kanya lagi maganda ang kinalabasan dahil nakabati na kami ni ate at okay na kami ni Greg. Bilang anak, ang sarap sa pakiramdam na nakikita mo yung mga magulang mo na masaya. Mabuti na lang, okay na ang lahat. Wala nang gulo at wala na ding awayan. Si Miles naman ay nakahabol pa sa birthday ni mama. Tinanong ko siya kung bakit siya natagalan. Ang sabi niya, traffic daw. At hindi na siya nasabi sa akin kung bakit siya biglang nawala. Pero may isa pa ding gumugulo sa isipan ko ngayon. Yung lalaki kanina. Anong alam niya sa pagkatao ko? At sino si Mr. and Mrs. Montes? At bakit nila ako hinahanap? My loves, ayos ka lang ba?
Mukhang malalim ata yung iniisip mo ah. Wala to. Masaya lang ako na okay na yung mga parents natin. Ako din, my loves. Masaya ako. Nathan, I love you. Bigla ko na lang nasabi. Nako, si my loves, naglalambing na naman sa akin. I love you too, my loves. Bigla akong binuhat ni Nathan sa kinaupuan ko. Nathan, anong ginawa mo? Saan mo ako dadalhin? Basta, my loves. O Nathan, saan kayo pupunta? Tanong ni Mama kay Nathan. May pupuntahan lang po kami ni Rex, pero babalik din kami agad. Okay, sige. Pero basta, ibalik mo ng buong buo yung anak ko ha? Opo naman. Wala na akong nagawa dahil buhat-buhat na naman ako ni Nathan at isinakay sa sasakyan niya. Ano naman kayang balak ng lalaking na to? Saan niya kaya ako dadalhin? May tupak na naman ba siya? Habang nasa biyahe kami, ay hindi kami nag-uusap na dalawa. Dahil seryoso lang siya sa pagmamaneho. At wala pang isang oras, ay nakarating na kami sa destinasyon namin. Ito yung lugar kung saan nagsimulang lahat sa amin ni Nathan. Dito sa highway na pinupuntahan niya kapag may problema siya. Anong ginagawa natin dito? Gusto ko lang ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita. Lumapit si Nathan sa may bangin at sumigaw. Mahal na mahal kita, my loves. Salamat, dumating ka sa buhay ko. Dahil sa'yo, nagbago ang buhay ko. Kaya kong pipiliin kung sino ang mamahalin ko. Ikaw pa din ang pipiliin ko. Ramdam ko yung pagmamahal sa akin ni Nathan sa bawat salitang binibigkas niya. Hindi ko alam kung bakit ganito kaganda ang love life na meron ako. Pero nagpapasalamat ako ng sobra kay Lord dahil pinakilala niya sa akin si Nathan. Tumabi ako kay Nathan at sumigaw din. Mahal na mahal din kita, Nathan. Salamat, dumating ka din sa buhay ko. Ipinakita at pinaramdam mo sa akin na kahit bakla ko, ay mahal na mahal mo pa din ako. Mahal na mahal kita. Kahit minsan dragon ka. At kahit na kailan hindi mo nasasabihin ang salitang sana'y ako na lang. Dahil kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa din ang pipiliin ko. Pagkatapos kong sumigaw, ay niyakap ko ng mahigpit si Nathan. Salamat. Nakilala ko yung pinsan ko na naging kaaway ko, na naging kaibigan ko, at ngayon, boyfriend ko na. Marami mang dumating na pagsubok sa amin. Isa lang ang aral na tumatak sa akin. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Kung napapagod ka na, magpahinga ka lang.
at lumaban ulit kapag okay ka na. Para kahit kailan, hindi mo sabihin ang katagang, sana'y ako na lang. Abangan ng season 3, susunod na. Ano kaya ang tunay na pagkatao ni Rex? Isa ba siyang Vasquez o isang Montes? At sino ang mga taong nakatadhana sa mga kaibigan ni Rex at Nathan? Lahat ng katanungang yan ay malalaman natin sa season 3. Sana'y marami kayong napulot na aral at inspirasyon sa kwentong ito. Maraming salamat dahil patuloy niyo akong sinamahan mula sa season 1 hanggang sa season 2. At dalangin ko din na samahan niyo rin ako sa last season, ang season 3. Maraming salamat. Ito ang inyong lingkod, Don Romantico. Nagpapasalamat at nagsasabing, sana'y ako na lang. Mga nagpapa-shoutout for today's video. Shoutout kay Mr. Felix Brazil from Carigaliti. Shoutout din kay Mr. Melvin Lapitan from Pasukin, Ilocos Norte. Shoutout din kay Mr. Eduardo de la Cruz from Angeles City. Shoutout din kay Mr. Sonny Gonzalez from Baliwag, Bulacan. Shoutout din kay Mr. Jason Tala. At shoutout din sa kanyang mother na si Alma Tala na nasa Zone 6, San Roque, Mayorga, Leyte. Shoutout sa iyo, mother. Ingat po kayo palagi dyan. At shoutout din kay Mr. Johnny Lagartira. Sabi niya, shoutout daw sa lahat ng mga taga Santa Cruz, Ilocos Sur. Shoutout din kay Mr. Mamuro Indo from Silang, Cavite. Shoutout din kay JC Florisca. Sabi niya, pinapa-shoutout niya ang lahat ng Sagradas of Ginubatan, Albay. Okay, shoutout to all Sagradas of Ginubatan, Albay. Special shoutout din sa lahat ng nanonood at nakikinig dito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsunod sa bawat eksena ng kwento. Salamat at sinamahan niyo ako sa bawat episode. Sundan ang bawat eksena sa season 3. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod pang mga videos. Have a great day sa ating lahat.